Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat at mahalaga yon. Scorpio, kung narito ka ngayon, ito ay dahil may tahimik na pagbabago na nangyayari sa iyong buhay. Hindi maingay. Hindi dramatiko. Pero makapangyarihan. Ito ang uri ng pagbabago na hindi humihingi ng pansin, ngunit binabago ang lahat. Habang ang iba ay abala sa inday at pagdiriwang, may mas malalim na puwersang umaayon pabor sa iyo. Ang lakas na akala mo'y nawala, bumabalik. Ang impluwensyang hindi mo hinabol, kusang lumalapit. At ang kayamanan, tunay at pangmatagalan, ay nagsisimulang gumalaw patungo sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Hindi ito swerte. Ito ay tamang oras. Scorpio, hindi aksidente ang pagdating ng sandaling ito. Ang bagong taon ay hindi nagdadala ng basta-bastang pagbabago, ibinubunyag nito ang matagal ng hinuhubog sa katahimikan. Sa mahabang panahon, pasan mo ang bigat ng walang pagkilala. Nanatili kang matatag kahit mas madali sanang sumuko. Natutunan mo ang pagpipigil, pasensya, at kontrol habang minamaliit ka ng iba. At ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, hindi para subukin ka, kundi gantimpalaan ka. Ang paparating ay hindi kaguluhan o kalituhan. Ito ay kaliwanagan. Ang kapangyarihan ay bumabalik sa mga marunong humawak nito, at natutunan mo ang aral na iyon ng lubos. Ang kabanatang ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng iyong otoridad, kumpiyansa, at karapat-dapat mong lugar. Ang kayamanan ay hindi dumarating bilang himala, sumusunod ito sa pagkakaayon. At Scorpio, ang pagkakaayong iyon ang kinalalagyan mo ngayon. Tahimik paghubog. Para sa Scorpio, walang makapangyarihang bagay ang unang nangyayari sa harap ng lahat. Ang buhay mo ay palaging gumagalaw sa mga yugto ng katahimikan bago ang tunay na pagbabago. May mga sandaling pakiramdam mo'y ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit parang walang umuusad. Pagsisikap na walang palakpakan. Lakas na walang pagkilala. At paghihintay na walang paliwanag. Ngunit ang hindi mo noon nakita, ang panahong ito ng katahimikan ay hindi parusa. Paghahanda ito. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay hinuhubog. Bawat pagkadismaya ay pinatalas ang iyong kamalayan. Bawat pagkaantala ay nagturo sa iyo ng kontrol. Natutunan mo kung kailan magsalita at kung kailan magmasid. Kung kailan kikilos at kung kailan urong. Hindi ka binabaliwala ng universo, may binubuo itong bagay sa loob mo na hindi maaaring madaliin. Dahil ang kapangyarihan ng Scorpio ay mapanganib kapag hindi sinanay at banal kapag napaghandaan. Maaaring inakala ng iba na napag-iwanan ka. May ilan pang kinuwestiyon ang mga desisyon mo. Ngunit ang hindi nila nakita ay ang panloob na pagbabagong nagaganap. Bumaba ang tiyaga mo sa kabuluhan. Tumaas ang mga pamantayan mo. Naging sinadya ang iyong pasensya. Tumigil ka sa basta pag-react, nagsimula kang magmasid. Doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Hiniling ng yugtong ito ang pagtitiis, hindi pagkilos. Kinailangan nitong manatili kang nakatapak sa lupa kahit walang panlabas na patunay ng iyong halaga. At iyan mismo ang dahilan kung bakit magtatagal ang susunod. Ang pundasyon ay inilatag sa katahimikan, hindi sa mga shortcut. Ngayon, habang unti-unting bumubukas ang bagong taon, ang nakatagong paghubog na ito ay dumarating sa puntong magbabago ang lahat. Tapos na ang gawain. Hindi na sayang ang paghihintay. At ang babangon mula sa katahimikang ito ay gugulatin ang lahat, lalo na ang mga nagduda sa iyo. Unang bumabalik dani kapangyarihan. Bago pa man lumitaw ang kayamanan, may mas mahalagang bagay munang bumabalik, ang iyong kapangyarihan. Hindi ang maingay na uri. Hindi ang humihingi ng pansin. Kundi ang kapangyarihang nagbabago kung paano tumugon ang mga tao sa iyo kahit wala kang sinasabi. Scorpio, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Maaaring mapansin mo ito ng dahan-dahan sa umpisa. Nawawala ang tiyaga mo sa walang saysay. Ang mga sitwasyong dati kumakain ng lakas mo ay wala na ring hawak sa iyo. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili. Tumitigil ka sa paghahabol ng pagpapatunay. At nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang igalang. Hindi ito ego, ito ay pagkakaayon. Hindi ka na tumutugon sa mundo. Ang mundo na ang tumutugon sa iyo. Nagiging mas malinaw, mas mabilis, at mas kumpiyansa ang mga desisyon mo. Ang pagdududang dati matagal manatili ay agad nang nawawala. Muli mong pinagkakatiwalaan ang iyong kutob, hindi dahil may nagsabi sa iyo, kundi dahil pinatunayan ng karanasan na tama ka. Ito ang pagbabalik ng panloob na otoridad.
At kapag ito'y bumalik, kusang umaayon ang lahat sa paligid mo. Maaaring maramdaman ng iba ang pagbabago bago mo pa tuluyang mapansin. Nag-iba ang daloy ng mga usapan. Dumarating ang mga oportunidad ng mas kaunting pagsisikap. Hindi ka na nagtutulak ng mga pinto, nakikilala ka ng mga pinto at kusa silang bumubukas. Ganito ang nangyayari kapag ang kapangyarihan ay unang nababawi sa loob. Scorpio, hindi ito yugto ng pagpapatunay. Ito ay yugto ng pag-angkin kung sino ka na ngayon. Sapat na ang mga pinagdaanan mo para malaman kung ano ang mahalaga. Sapat na ang mga nawala para makilala kung ano ang totoo. At ngayon, iba na ang galaw mo, may layunin, may linaw, may kontrol. Kaya iba ang pakiramdam ng enerhiya ng bagong taon para sa'yo. Hindi ka nito minamadali, inaayos ka nito sa tamang pwesto. Ang kapangyarihan ay palaging tahimik na bumabalik dahil hindi ito humihingi ng pahintulot. At kapag tuluyan na itong nakaugat sa loob mo, hindi na hinahabol ang kayamanan. Kusa itong sumusunod sa taong alam ang sariling halaga. Sumusunod yan ni kayamanan si otoridad. Ang kayamanan ay hindi dumarating kapag ikaw ay nagmamakaawa para rito. Dumarating ito kapag nagbabago ang enerhiya ng isang silid dahil lamang sa presensya mo. Scorpio, ito ang bahaging hindi naintindihan ng karamihan, pero ikaw ay nagsisimula na itong maranasan. Ang pera ay tumutugon sa otoridad, hindi sa desperasyon. At ang otoridad ay nagmumula sa ganap na pagkilala kung sino ka at kung ano ang hindi mo napapayagan. Habang tumitibay ang panloob mong kapangyarihan, nagsisimulang sumalamin dito ang panlabas mong mundo. Mapapansin mo ang mga oportunidad na lumilitaw nang hindi mo pinipilit. Isang usapan na biglang humahantong sa isang mahalagang direksyon. Isang pintong muling bumubukas na akala mo'y tuluyan ng nagsara. O isang bagong landas na kusang nagpapakita sa mismong sandaling tumigil ka sa paghahabol ng resulta. Hindi ito tsamba, ito ay pagkakaayon. Nagawa mo ang panloob na gawaing iniiwasan ng karamihan. Hinarap mo ang pagkawala, pagtanggi, at katahimikan nang hindi ka nito winasak. Iyon pa lamang ay nagbabago na kung paano dumadaloy ang enerhiya patungo sa iyo. Ang kayamanan ay naakit sa mga taong kayang humawak nito nang hindi nawawala ang sarili, at Scorpio, natutunan mo ang disiplina na iyan sa mahirap na paraan. Ngayon, ang pera ay nagsisimulang gumalaw ng mas kaunting hadlang. Hindi palaging bilang bigla ang biyaya, kundi bilang katatagan, impluensya, at pagpipilian. Nagsisimula kang magkaroon ng mga opsyon. Natututo kang tumanggi ng walang takot. Tumitigil ka sa pagpayag sa mas mababa. At ang pagbabagong iyon lamang ay nagpapataas ng halaga mo sa bawat lugar na iyong pasukin. Maaaring isipin pa rin ng iba na ang kayamanan ay tungkol sa swerte o tiempo. Mas alam mo na ngayon. Naramdaman mo na ang kaibahan ng pagpipilit at pagpapahintulot. Ng paghahabol at pag-akit. Ang paparating ay hindi minamadali at iyan ang dahilan kung bakit ito magtatagal. Hindi ito yugto ng magarbong tagumpay, ito ay yugto ng pangmatagalang pag-unlad. Scorpio, ang kayamanan ay hindi lamang kung ano ang kinikita mo, ito ay kung ano ang kaya mong pamahalaan. Ang respeto, impluensya, at kontrol sa sarili mong oras ay nagiging kasing halaga ng pera mismo. At habang ang mga elementong ito ay kusang umaayon, nagiging natural na lamang ang daloy ng pananalapi, halos pangalawa na lang. Kaya ang pakiramdam ng bagong taon para sa iyo ay matatag, hindi magulo. Hindi mo na sinusubukang maging makapangyarihan, ikaw ay makapangyarihan na. At ang kayamanan ay walang ibang pagpipilian, kundi sumunod sa taong matatag na nakatayo sa sariling otoridad. Iyan ay sandaling nagbabago din ni lahat. Bawat pagbabago ay may isang sandali na tahimik pero ganap na nag-iba ang direksyon ng lahat. Hindi ito isang pagsabog. Hindi isang malakas na anunsyo. Kundi isang banayad na turning point na ikaw lang ang tunay na nakakaramdam kapag nangyari na. Scorpio, ito ang sandaling iyon para sa iyo. Maaaring dumating ito bilang isang desisyon, hindi mo na masyadong pinag-isipan. Isang bagay na dati pinag-aalanganan mo, pero ngayon ay pinili mo ng may kalmadong katiyakan. O maaaring dumating ito sa pamamagitan ng isang usapan na sa ibabaw ay karaniwan lang, pero may iniwang malalim na bakas. May katotohanang nabigkas. May hangganang itinakda. May pintong nagsara o bumukas, sa paraang sa wakas ay tama na ang pakiramdam. Ang nagpapalakas sa sandaling ito ay hindi ang nangyayari sa labas, kundi ang pagbabago sa loob mo. Hindi mo na kinukwestiyon ang sariling halaga. Hindi mo na tinatanong kung handa ka na ba. Kumikilos ka na lang.
At sa mismong pagkilos na iyon, tumutugon ang universo. Ito ang punto kung saan unti-unting nawawala ang lumang bersyon mo, hindi dahil nabigo siya, kundi dahil natupad na niya ang kanyang layunin. Ang Scorpio na nagtiis, nagtiyaga, at nanahimik ay humahakbang palayo para bigyang daan ang Scorpio na namumuno ng may linaw. Tumitigil ka sa paghihintay ng mga senyales dahil ikaw na mismo ang nagiging senyales. Mula sa sandaling ito, bibilis ang mga pangyayari pero hindi magulo. Ang mga piraso ay magsisimulang magtagpo ng may eksaktong ayos. Ang mga taong dati hindi ka napapansin ay magbabago ng pakikitungo. Ang mga sitwasyong tila nakaipit ay biglang uusad. At ang mga dating mabigat ay nagiging kayang buhatin. Malamang ay hindi mo ito ipagsasabi kahit kanino. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin. Ang kapangyarihan ng Scorpio ay hindi kailanman maingay. Nararamdaman ito. At mararamdaman ito ng iba sa kumpiyansa mo, sa pagpipigil mo, at sa kakayahan mong lumayo ng walang pag-aalinlangan. Hindi hinihingi ng turning point na ito ang pagiging perpekto. Hinihingi lamang nito ang pagtitiwala sa sarili mo, sa iyong kutob, at sa tiyempong matagal kang inihahanda. Hindi mo na kailangang pilitin ang mga mangyayari. Malinaw na ang direksyon. Scorpio, dito nagsisimulang magkaroon ng saysay ang lahat ng pinagdaanan mo. Ang paghihintay. Ang katahimikan. Ang pagpipigil. Lahat iyon ay patungo rito. At kapag lumagpas na ang sandaling ito, wala nang pagbabalik sa dati. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi mo na kailangan. Iyan ay dapat tandaan ng Scorpio. Habang nagsisimula ng magbago ang lahat, may isang mahalagang bagay na dapat tandaan ng Scorpio. Ang kapangyarihan ay hindi pinananatili sa puwersa, ito ay pinoprotektahan ng kamalayan. Pumasok ka na sa yugto kung saan mas kaunting paliwanag ang nagdadala ng mas malaking respeto, at ang katahimikan ay mas malakas magsalita kaysa reaksyon. Hindi ito ang panahon para ibahagi ang lahat ng plano mo o humingi ng katiyakan mula sa mga taong hindi kailanman nagpasa ng bigat na dala mo. Natuto ka na ng isa sa pinakamahirap na aral sa buhay, hindi lahat ay may karapatang makalapit sa iyo. Ngayon, ang aral na iyon ay nagiging kalamangan mo. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong paglago. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang sinuman tungkol sa iyong halaga. Ang paraan ng pagkilos, pagpili, at pagtugon mo ay sapat ng magsalita. Pagkatiwalaan mo ang iyong kutob higit kaysa sa mga opinyon. Ang intuition ng Scorpio ay hindi emosyonal, ito ay eksakto. Kapag may bagay na hindi tama ang pakiramdam, hindi na ito tama. Kapag tama ang pakiramdam, kumilos ka ng walang pag-aalinlangan. Ang pagdududa ay para sa lumang bersyon mo, hindi para sa Scorpio na nakatayo rito ngayon. Tandaan, ang mga hangganan ay hindi pader, mga salaan ang mga ito. Pinapapasok nila ang nakaayon at inilalayo ang mga sagabal. Habang dumarami ang mga oportunidad, dumarami rin ang mga pagsubok. Ang ilan ay darating na anyong kaginhawaan. Ang iba ay anyong pagmamadali. Manatiling nakatapak sa lupa. Ang anumang para sa iyo ay hinding-hindi hihilingin na isuko mo ang iyong integridad. Higit sa lahat, huwag mong madaliin ang yugtong ito. Ang kapangyarihan ay mas tumitibay kapag binibigyan ng oras na manahan. Hayaan mong kusang magbukas ang mga pangyayari. Magmasid bago kumilos. Piliin ang kalidad kaysa bilis. Hindi ito tungkol sa mabilis na panalo, ito ay tungkol sa tamang panalo. Scorpio, hindi ka umabot dito para bumalik sa mga lumang gawi. Nakarating ka rito para mamuno ng naiiba, may katahimikan, may linaw, may kontrol. Hawakan mo ang enerhiyang iyan. Protektahan mo ito. Dahil kapag ang kapangyarihan ay muling naalala, nagiging permanente ito. Ilib senyales na ikaw gay nakaayon niya eh. Maaaring hindi mo pa namamalayan, pero ang pagkakaayon ay hindi kailanman maingay. Hindi ito nagpapakilala ng may anunsyo. Lumilitaw ito sa mga banayad na pagbabago, maliliit na sandaling iba na ang pakiramdam kumpara noon. Scorpio, kapag nagbigay pansin ka, makikita mong naroon na ang mga senyales sa paligid mo. Isa sa mga unang palatandaan ay ang panloob na kapanatagan. Ang mga sitwasyong dati nagdudulot ng kaba ay hindi ka nayayanigin tulad ng dati. May malasakit ka pa rin pero hindi ka na kinokontrol ng emosyon. May tahimik na kumpiyansang unti-unting tumitibay sa loob mo kahit wala pang malaking pagbabago sa labas. Ang katahimikang iyan ang kapangyarihang pumapwesto. Isa pang senyales ay kung paano tumutugon ang mga tao sa iyo. May mga lalapit na akit sa enerhiya mo. May mga kusang lalayo walang alitan.
Nagiging mas direkta ang mga usapan. Napapalitan ng respeto ang kalituhan. Maaaring mapansin mo ring mas hinahanap ang opinyon o presensya mo dahil may nararamdaman silang matatag sa'yo na hindi nila maipaliwanag. Mas tumatalas din ang iyong kutob. Para kang ginagabayan kahit hindi mo kailangan ng patunay. Mas malinaw ang mga desisyon. Mas kaunti ang pag-aalinlangan, hindi dahil pabaya ka, kundi dahil tuluyan mo ng pinagkakatiwalaan ang sarili mo. Ito ang pagkakaayon kapag ang isip, kutob, at kilos ay sabay-sabay nang umaandar. Kahit ang mga nais mo ay nagbabago. Hindi mo na hinahabol ang lahat. Mas pinipili mo na. Ang dating apurahan ay nagiging hindi na kailangan. At ang tunay na mahalaga ay lumilitaw ng malinaw. Scorpio, hindi random ang mga senyales na ito. Ito ay kumpirmasyon. Hindi ka na naghihintay ng pagkakaayon, nabubuhay ka na sa loob nito. At mula sa kalagayang ito, anumang lalapit sa iyo ay may layunin. Scorpio, kung nanatili sa iyo ang mga salitang ito hanggang ngayon, ituring mo iyon bilang kumpirmasyon. Ang ganitong mga mensahe ay hindi basta-basta nakakarating, hinahanap nila ang mga handa ng makarinig. Hindi mo inimbento ang pagbabago. Hindi mo rin sobra-sobrang inisip ang mga senyales. May totoong nagaganap at eksakto kang nakatayo sa lugar na dapat mong kinalalagyan. Ang kabanatang ito ng buhay mo ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng lakas sa mundo. Ito ay tungkol sa pagkilala ng lakas sa loob mo. Dumaan ka sa katahimikan, pagpipigil at pasensya ng may higit na grasya kaysa sa karamihan. At ngayon, ang enerhiyang nasa paligid mo ay sumasalamin sa pagiging hinog na iyon. Ang paparating ay hindi nangangailangan ng puwersa. Hinihiling lamang nitong manatili kang matatag sa kung sino ka na ngayon. Walang kailangang madaliin. Walang kailangang ipahayag. Hayaan mong tahimik magsalita ang mga kilos mo. Hayaan mong kusang dumating ang mga resulta. Ang tamang mga oportunidad ay sasalubong sa iyo kung nasaan ka, hindi kung saan ka nagpapanggap na naroon. Pagkatiwalaan mo yon. Habang patuloy na umuusad ang bagong taon, alalahanin mo ito. Ang kapangyarihang hinahawakan ng may katahimikan ay mas tumatagal kaysa sa kapangyarihang kinukuha ng agresibo. Ang kayamanang binuo sa pagkakaayon ay nananatiling matatag. At ang respeto na nakamit sa integridad ay hindi kumukupas. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, hayaan mo itong manahan. Balikan mo ito kapag may pagdududang sumulpot. Gamitin mo ito bilang paalala ng alam mo na sa kaibuturan, hindi ka nahuhuli. Hindi ka late. Eksakto ang tiyempo mo. At Scorpio, hindi kailangang maingay ang landas para maging makapangyarihan. Lakaran mo ito ng may kumpiyansa. Ang iba ay susunod na lamang.